Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine. So ngayong araw, may panonoorin na naman tayong video mula ito kay Kientot. So meron itong pamagat na actual video, barko ng Japan Coast Guard binang kanang barko ng China. Takbo ang China sa takot. So viral siya, 160,000 views. So yan yung panonoorin natin ngayon. Bibigyan natin ng reaction, tapos tingnan natin kung ano nakapalaw sa video to, totoo ba to or whatsoever. So bago natin simulan, Kentots, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoises. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, actual video, barko ng Japan Coast Guard binang ganang barko ng China. Takbo ang China sa takot. So, again, Kentots, Philippinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Banggaan agad. Grabe na talaga yung China yan. Ito na nga mga kabayan, barko ng Japan Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia nagkainkwentro na. Allah. Japan nanggigil ng sobra sa China mga kabayan. Ang buong pangyayari nahuli sa kamera. Mga kabayan, naglalaki With actual video daw, so tingnan natin kung ano nakapalob sa video to. So sit back and relax. ang mga aircraft carriers mula sa Japan, Estados Unidos at Pransya nagsasagawa ng pangmalakasang joint maritime exercises sa karagatan ng Pilipinas. Joint maritime exercises naman ng Amerika, Pilipinas at Canada sa West Philippine Sea, tinapatan ng komunistang bansa. Madambuhalang barko ng Tinapatan, ang tanong, may nagawa ba talaga sila? China Coast Guard patuloy ang ilegal na pananatili sa loob ng ating exclusive economic zone. Hukbong sandatahan ng bansang France, mas palalawakin pa nga ang alyansang pangdepensa sa Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe. So yun, like, comment, share, subscribe din kayo kay Kian Thoughts. So original video link in the description box below. Para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas dahil nga sa mga nararanasan itong panganib bunsod ng harassment at provocative actions na hatid ng bansang China. Niluluto na nga sa ngayon ang mas pagpapaigting pa nga ng defensive ties at bilateral cooperation sa pagitan ng France at ng ating bansa matapos nga ang pagpupulong na PH, French militaries eyed expanded defense cooperation. Grabe talaga, pati French. So sobrang daming bansa na talaga na willing na makipag-exercise sa atin. So siguro para sa iba, especially yung mga pro-China, namang silbi ng mga exercises na yan yung paniniwala nila. Hindi kasi nila nagigets na parang palitan of ideas yan. At the same time, yung chemistry ba or hindi na magkakaroon ng ilangan if ever kailangan na ang isa't isa. Diba? Tsaka syempre, magandang yan, sabi nga nila, the more na marami kang kaibigan, the more na marami kang makakasangga. So something like that. sa pagitan ng French Joint Commander for Asia Pacific na si Rear Admiral Guillaume Pinguet at Acting Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Jimmy Larida sa Camp Aguinaldo noong Huwebes, 13 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa AFP, ipinapakita sa pagpupulong na ito ng mga kinatawan ng Pilipinas at France ang importansya ng pagpapalakas ng defense partnership sa pamamagitan ng mga series of initiatives katulad nga ng bilateral maritime activities at commitment para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isa nga ang bansang France sa tatlong mga bansa na naglalayong pumirma ng Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas, kagaya nga ng Canada at New Zealand. Ang Reciprocal Access Agreement ay isang kasunduan kung saan malayang makakapag-training ang mga military units ng bawat bansa katulad ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa at gayon din ang kanilang military units para sumentro sa interoperability ng ating mga puwersa. Mga kabayan, nag-deploy ng mga naglalakihang aircraft carrier ang Estados Unidos, France at Japan para sa mga war games at joint Grabe yun. So iiyak ka na naman ng China yan for sure. Exercises sa katubigan na nasasakop ng Pilipinas dahil sa ambisyon ng China na kunin nga ang malaking bahagi ng South China Sea. Kabilang narito ang West Philippine Sea na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansang Pilipinas. Siyempre gahaman sila Idineploy nga ng US at ng France ang kanilang nuclear-powered aircraft carriers habang ginamit naman ng Japan ang kanilang converted to helicopter carrying destroyers. Ang exercises na ito mga kabayan ay tinawag na Codename Pacific Esteller 2025 kung saan pinamunuan ito ng France at nagsimula nga ito sa Philippine Sea. Kasama sa mga lumahok ang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson, France Navy carrier na FS Charles de Gaulle at ang JS Kaga mula naman sa Japan.
Tinawag ng US Navy na multi-large deck event ang maritime exercises na ito na naglalayon nga na magkaroon ng advanced coordination and cooperation ang tatlong Navy para masuportahan ang regional stability sa Indo-Pacific region. Naganap I think mas pangit siguro yung sitwasyon ng Pilipinas if ever wala tayo sa side ng Amerika. Like nandun tayo sa side ng China. If ever lang, kunyari, nag-succeed si Digong na, mas mapamahal tayo sa China. Ano na lang kaya mangyayari sa Pilipinas? Tapos ganyan yung asal ng China. Madadamay tayo Di ba? Sa problema nila. ang naturang dry carrier drill event matapos ngang i-deploy ng China ang 7 Chinese warship kabilang ng isang armado ng laser weapon sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Okay. Hindi naman lahat ng bansa ay kayang bulihin at apak-apakan ng China. Tama. Ito nga ang ipinakita ng Japan nang sinubukang pasukin ng barko ng China ang kanilang teritoryo. Ipinakita ng Japan Coast Guard na pagdating sa usapin sa pagdepensa sa kanilang teritoryo, hindi ito basta-basta papayag na maghari-harian ng ibang mga bansa, partikular na ang China na illegal na manatili sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Tapos Japan pa talaga na may history na, ibang klase yung nila, yung bagsik nila. 'Di ba? Tapos yun pa yung kakanain ng China. Tapos ngang mamataan ng Japanese Coast Guard ang pagpasok ng Chinese Maritime Militia vessel sa Senkaku Island na isa sa mga disputed territory sa pagitan ng China at ng Japan. Agad na hinamon ng JCG ang barko ng China at agad itong ipinagtabuyan. Naglunsad din ng long-range acoustic device ang Japan Coast Guard upang ipatikim sa China ang ginawa nito sa Pilipinas itong mga nakaraang linggo. Bukod dito, inikutan pa nga lang. Diba? So nakarma tuloy sila. Tapos sasabihin ng mga kababayan natin, mga pro-China dyan, na wala daw kwenta or wala tayong mapapawala dyan sa mga military exercises na yan. Pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan sa ibang bansa. Yan ang tawag nyo dito. Diba? Buti na nga yan, nakakatikim ng leksyon yung China kahit nasabihin natin na hindi naman mula sa atin. At least na lang may ibang bansa na willing din silang turuan ng leksyon, di ba? Tsaka syempre, mensahe na rin niya sa China na hindi nga nagbibiro itong mga mga kaalyado nating bansa. Barko ng Japan ang barko ng mga Inchik at sinubukan pang itulak ito palabas nga ng Senkaku Island. At dahil nga sa takot ay bumangga na nga ito sa barko ng Japan Coast Guard. Sinubukan pang umeskapo ng Chinese vessel para hindi nga sila madali, subalit hinabol ito ng dalawa sa mga barko na agresibong miyembro ng Japanese Coast Guard. Matapos nga ito mga kabayan ay hinuli at ikinulong ang mga Chinese crew members na talaga namang ikinagalit ng bansang China. Diba? Hinuli pa sila ngayon. So I think deserve din nila yun, At least din sila sa sarili nila na grabe, mali pala yung pinaggagawa natin dito, par. Seryoso talaga yan. Iyon. Tumama nga talaga. Pero syempre, papalabisin pa nila yan na sila yung nasa tama. Kasi sila more on manipulator. Nagmamanipula. Tapos babalik pa yan. Sino yung nag-horn sa kanila? Lakas ng trip, diba? Kala mo talaga hari ng dagat. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mga kabayan ay namataan nga ang tatlong barko ng China Coast Guard sa layong 35 nautical miles na lamang sa baybayin ng El Nido sa Palawan. Ayon sa US Defense Attaché, nakakabahala na nga ang ganitong mga aksyon ng China at tila ba ipinaghahambog ang kanilang mga puwersa kahit nga illegal ang kanilang pananatili sa loob ng Philippine territory. Actually, nung nakapunta kami ng El Nido, is may nakita din akong mga Navy doon. Pero wala akong nakita ang Chinese Coast Guard. Pero kung isipin or biruin mo yun, ganyan na kalapit, El Nido na. Sadyang panglalapastangan na talaga, di ba? Ayon kay maritime expert Ray Powell, nagmula sa Scarborough Shoal ang tatlong barko ng CCG at tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok malapit sa El Nido. Ito ay sa border na mismo ng imagination ng China na 9-dash line na ilang ngang taon nang sinabi ng Permanent Court of Arbitration na wala namang legal na basehan. Ang pinakahuling insidenteng ito ay naganap 1 linggo lamang mga kabayan matapos maispatan ang isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Palawan. Hanggang sa kasalukuyan nga mga kabayan ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Pilipinas ang mga naglalakihang barko ng China at ang balagyang sagot nga ng ating Coast Guard at Navy ay nakamonitor lamang sila sa ikinikilos ng mga Chinese vessels. Sana aksyonan talaga yan ASAP kasi mahirap na kung mas lalong lumala sila. Like isipin nila na okay lang to, hinahayaan naman tayo ng Pilipinas So sagarin lang natin ang sagarin yung Pilipinas hanggang sa sumuko sila.
Pwede kasi nilang ma-misinterpret din yan eh. Isinagawa noong February 12 ang ika-7th Multilateral Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kasama ang US at Canada. Bagamat may mga namata mga PLA Navy vessels, surveillance ships at mga helicopter, hindi naman ito nakialam sa pagsasanay na ginagawa ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Navy, nagsagawa rin sila ng sarili nilang routine patrol sa bahagi ng South China Sea. Ito nga ay sa kabila ng mga aktibidad na ginagawa natin sa WPS. Ayaw din talaga magpatalo, ano? Kahit na okay lang naman sa atin kung hindi sila, gusto lang talaga nila ipakita na kaya din nila. Malakas din sila. Tapos, isang Typhoon missile lang, iniiyakan nila. Ewan ko sa inyo, China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para So, yun lang naman mga kanoises. So, again, hanggang dito na lang muna. No? So, again, ang video yun ay mula kay Ken Tots. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Grabe na talaga tong Chinang to, Sila pa talaga yung, sila pa talaga yung malakas ang loob. Diba? Sila na yung namangga. Sila pa yung, sila pa yung some kind magpapabiktim yan. Ganyan sila, nilalaro nila. Actually, ewan ko, tayo, hindi naman talaga tayo dito pabor sa sa gulo or sa war, di ba? Pero, yung mga ganitong ginagawang kasopangan ng China, good news to para sa Pilipinas eh. Kasi yun nga, the more na magpaparami ng kalaban or magpaparami ng pipikunin itong China, the more na mas marami din silang magiging kalaban. Di ba? Kaya, pagdating ng araw, which is yun nga sabi ng mga kababayan nating mga pro-China na one click lang daw tayo ng China, isang nuclear lang daw tayo, is pagpindot pa lang ng China ng isang nuclear sa taas, automatic i-intercept yan ng ibang mga ibang bansa na galit din sa kanila. Kasi hindi nila alam kung saan patutungo yung nuclear na yan eh. Di ba? Tapos yun nga, yung mga ganyang bagay kasi, hindi naman yan pwedeng agad-agaran agad. Hindi naman porket meron kang nuclear is magagamit mo na talaga siya anytime. Hindi ganyan yan, men, kasi mabigat yung responsibilidad kapag binitawan mo yan. Maari mong matrigger lahat ng bansa sa mundo eh. 'Di ba? Especially yung mga nasa malapit sa iyo. Kaya meron nga tayong tinatawag na no first fire policy ata yan, na parang yung mga nuclear na yan, kahit meron kang ganyan, bawal na ikaw yung unang kumalabit niyan. So in short, hindi mo siya pwedeng basta-basta gamitin na lang. Makikita nyo yung Russia, napakaraming nuclear meron ang Russia. Pero nung nagkaroon sila ng war ng Ukraine, bakit hindi ginamit ng Russia? Kasi iniisip din ng Russia na pwede ding magambala yung ibang bansa. Diba? Pwedeng matrigger din yung ibang bansa. Which is malaking problema din yun para sa kanila. Kaya yung Ukraine, wala, minano-mano lang talaga nila. Diba? So ewan ko lang kung up until now ongoing pa rin ba yung yung sa Russia at Ukraine pero grabe yung nangyari sa kanila, men. So yun lang naman. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Ken Tots original video link in description box below. Panoorin nyo rin, i-like nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipinoise. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, Ken Tots, Filipinoise. So like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.